I've questioned it from day one. I've questioned 6,000 plus ang sabi nila. It's not 6,000 plus. Nananatiling palaisipan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na bilang ng mga nasawi sa Super Typhoon Yolanda, partikular na sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Eastern Visayas. Ito anya ang dahilan kung bakit kailangang gunitain niya ang naging pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. I come here because I must commemorate those uncounted dead that up to now we do not know how many that number is. We must come to these commemorations so that we will remember those who we were told not to remember. Kaugnay nito, nagalay ng bulaklak ang Pangulo sa libingan ng mga nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Namahagi rin siya ng tulong sa mga residente ng Palo, Leyte na naapektuhan naman ng Bagyong Paeng. Sa ambush interview, inihayag ni PBBM na pinag-iisipan na niya na ilipat sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the President ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa mas epektibong disaster response ng pamahalaan. We cannot ask our departments to respond anymore quickly. We can only do more in terms of actual bringing the assistance, putting the infrastructure together, making sure that the LGUs are functioning, that there's communication, that there's power. This can be done if now there's the NDRMC, and they are the ones who are tasked to do this. But I think it would be equally, if not more, robust a system if we put it under the Office of the President. Bago ang event sa Tacloban City, nag-aerial inspection muna si Pangulong Marcos sa probinsya ng Antique upang tignan ang iniwang pinsala ng Bagyong Paeng. Namahagi rin siya ng tulong sa mga residente ng probinsya. Tiniyak ni PBBM na mamadaliin ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Western Visayas, lalo na ng mga tulay. Tinignan namin kung ano yung mga nasira, yung mga tulay, at gagawin namin kagad lahat para maibalik, magamit man lang para naman matuloy ang pag-deliver, matuloy ang hanap buhay at makabalik na naman tayo sa normal bago tayo nagkabagyo ng ganito. Sa situation briefing ng mga lokal na opisyal at local government agencies, iniulat sa Pangulo na aabot sa 1.77 billion pesos ang halaga ng nasirang infrastruktura sa buong Region 6 o Western Visayas. Muli namang binigyan diin ni PBBM ang halaga ng maagang pagresponde ng pamahalaan sa mga kalamidad, partikular na ang maagang pag-evacuate sa mga pamilyang tiyak na maapektuhan ng pananalasa ng bagyo. So parang itong mga namamatay at naging missing, effect ito noong parang nabigla yung mga tao natin. Kahit anong preparation natin, talagang inulat tayo ni Paeng. See, I bring it up because the preemptive evacuation is always a good idea. Basta maitabi mo yung tao, take them out of the area of danger. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.